40 araw matapos sumagupit ang superbagyong Yolanda, ginunita ng mga taga-Tacloban ang alaala ng mga namatay nilang kaanak. Pero mahigit 1 buwan mula nang manalasa ang bagyo, may mga labi pa rin na mga biktima na nakukuha sa iba't ibang bahagi ng Tacloban. Mula Tacloban, nakatutok live si Claire Delfin. Claire. Mel, gaya nga ng sinabi nyo, ito ang ika-40 araw matapos manalasa ang bagyong Yolanda. Pero hanggang ngayon ay may mga nakukuha pa ring bangkay mula sa ilalim ng mga debris o di kaya ay lumulutang sa dagat. At para sa kulturang Pilipino, Mel, mahalaga itong 40th day of ng kamatayan ng tao dahil naniniwala tayong mga Pilipino, marami sa ating mga Pilipino ang naniniwala na sa araw na ito lilisanin ng kaluluwa ang mundo. Kaya Mel, ngayong gabi, simula kanina alas 6 ng gabi ay nagsagawa ng candlelighting ceremony ang mga survivors dito sa pangunguna ng grupong One Tacloban at ang Department of Tourism dito sa Region 9. Kaya makikita nyo rito sa likod ko ay may mga kandila. Pero hindi lang yan dito, Mel, kung saan ako nakatayo. Itong candlelighting ceremony covers the 15-kilometer coastline ng Tacloban. So nagsimula yan sa airport hanggang sa northern coastline ng Tacloban. Narito ang aking report, Mel. Anong nangyari which is, undesirable? Ayon sa simbahang Katolika, wala naman talagang nakakaalam sa paglalakbay ng kaluluwa sa mundo. Pero mahalaga pa rin, base sa doktrina ng simbahan, ang paggunita ng ika-40 araw ng kamatayan. We do believe that 40 days is long days of grieving and mourning for the dead. So, we do believe in the resurrection. Now is the time to move on. We accepted that that happened, but it's time to move on as faithful people. Pero makalipas ang mahigit 1 buwan, may mga nare-recover pa ring mga bangkay sa iba't ibang bahagi ng Tacloban. Dito sa fishing community ng Barangay 70, kung saan may 800 pamilya, 256 ang naitalang namatay. At marami sa mga ito ang nahugot mula sa ilalim ng 2 barkong yan. Hanggang ngayon, pinaniniwalaang maraming bangkay pa rin ang naiwan dyan kung saan dati mga bahay ang nakatayo. Ang National Bureau of Investigation, sinimulan na ang paglilibing sa Holy Cross Memorial Cemetery. Nakabili ang lokal na pamahalaan ng lupa rito para magsilbing permanenteng libingan ng mga biktima. Unang inilibing ang halos 40 hindi pa nakikilalang bangkay. May case number ang bawat bangkay para sa pagkakilanlan ng kanilang pamilya. Ngayon po ang ating pinagtutuon ng panahon ng trabaho ay yung ma-bury yung mga processed bodies properly and decently with dignity. Sa pinakahuling tala ng NDRRMC, 6,069 ang namatay sa pananalasa ng bagyong Yolanda. 27,665 ang nasugatan habang 1,779 pa ang nawawala. Kabilang sa mga nawawala pa rin ay ang anak ni Mang Chofilo na si Christian. May nakapagsabi raw sa kanyang nakita si Christian na kinigop ng mabilis na umiikot na tubig na humampas sa kanilang komunidad. Matagal daw nilang hinanap si Christian sa kung saan-saan. Pero matapos ang 1 buwan, itinigil na nila ang paghahanap. Pinapasa Diyos ko na lang kung buhay pa ba siya o patay na ba? Kung talagang buhay pa siya, ibabalik talaga siya rito. Mel, nandito ako sa Barangay Anibong or Anibong. Isa ito sa mga coastal communities kung saan makakita ka pa rin hanggang ngayon ng mga barko. Ito yung mga barkong itinulak ng bagyong Yolanda at umararo sa mga bahay sa mga coastal communities. At yung mga survivors na nandito, Mel, para sa candlelighting ceremony. Yung mga nandito na Katoliko ay mula dito sa kanilang bahay ay tumulak na rin sa Santo Niño Parish upang magsindi rin ng kadila doon at mag-ala rin ng dasal para sa mga mahal sa buhay na nasawi ng bagyo. Mel. Maraming salamat sa iyo, Claire Delfin.